Nandadaya ka pa rin? Ang talisman ng paghihiwalay mo ang magpapalubog sa kanya. Guro, hindi mo nakita ang ekspresyon ng mukha niya. Pinabayaan ang masunuring asawa at pinagplanuhan ang pera nito. Binigyan ko lang siya ng kaunting sarili niyang panggagamot. Ikaw talagang maliit na pasaway, laging may kalokohan. Ngayon, 1 buwan na lang ang natitira sa iyo bago ka mag-20 taong gulang. Pagkatapos mong mag-20, ang iyong habang buhay ay mabilis na maubos. Maubos ang habang buhay ko. Ibig sabihin ba mamamatay na ako? Bulag na matanda. Hindi pa ako nabubuhay ng sapat. At isipin mo, itinuring pa kitang guro ko. Isang bagay na ganito kalaki, bakit hindi mo hinintay na mamatay muna ako bago mo sinabi sa akin? Mayroong paraan upang sirain ang sumpa. Ha? Ang iyong tunay na kaluluwang kapareha ay may taglay na bituin ng pag-iisa. Magkasama, kayo ay nagpapalakas at nagpapawalang bisa sa isa't isa. Sa loob ng 1 buwan, kung makipagtalik ka sa kanya, mawawala ang sumpa. Talaga? Siyempre, totoo yan. Ano ang ibig sabihin ng makipagtalik? Ito ay, kung ano ang ginagawa ng mga lalaki at babae sa mundong ito. Matulog, ang bagay na pagtulog na magkasama. Hi. Gets ko na. Guro, walang oras na dapat sayangin. Kailangan nang umalis ng estudyante mo. Teka, kinalkula ko na para sa'yo. Ang lalaki sa larawang ito ang iyong itinakda. Huwag kang mag-alala, guro. Talagang makikipagtalik ako sa kanya. Itong maliit na duwag na kumakapit sa buhay dapat ay maghanap na ng kasama ngayon. Tatanungin kita ng isang beses. Sino ang naglagay sa iyo sa tabi ko bilang espiya? Ginoong Vance. Sumpa ako, hindi ako. Ang aking katapatan ay lubos, Ginoong Vance. Ginoong Vance, wag. Ginoong Vance, talagang hindi ako. Ginoong Vance, naisahan ako. Ginoong Vance. Sa liwanag ng araw, sa gitna ng araw nang aapi ka ng tao. Ipaglilingkod ko ang hustisya. Ipakita ko sa iyo kung ano ang kaya ko. Ginoong Vance, talagang hindi ako. Ginoong Vance. Tigil? Asikasuhin mo ang sarili mong gawain. Ang aking itinakda, siya iyon, walang duda. Ang lakas ng loob mong guluhin ang lalaki ko? Hoy, ikaw dyan! Gusto mo bang makipagtalik sa akin? Wow. Anong sinabi mo? Hoy, gusto mo bang makipagtalik sa akin? Isang beses lang, iyon lang ang kailangan ko. Hoy, alisin mo ang baliw na babaeng ito sa harap ko. Huwag mo akong hawakan. Hindi ako baliw na babae. Ako ang kanyang babae. Tingnan mo, ang lalaki sa larawang ito, ang aking tunay na kaluluwang kapareha. Ikaw yan, hindi ba? Ginoong Vance, ikaw nga talaga. Imposible. Larawan lang iyan. Anong patunay niyan? Hindi ka pa rin kumbinsido? Julian Vance, 30 taong gulang, nawalan ka ng ina sa edad na 3. Malungkot ang iyong pagkabata, isang amang may kinikilingan, isang masamang stepmother, isang kapatid na lalaking 2 mukha, at isang malamig na puso. Sa kabutihang palad, pinalaki ng iyong lolo. Minana mo ang grupo, Vance. Tama ba ako? Sinisiyasat mo ako? Mga bagay na ganoon lang, hindi kailangan ng pagsisiyasat, isang mabilis na pagsasapantaha, at alam ko na ang lahat. Sa buong rehiyon na ito, ako ang pangalawang pinakasikat dalubhasang manghuhula. O tama. Ang una ay ang aking guro. Ayaw niyang payagan ako na maging numero 1. Okay lang, mister. Kahit na medyo matanda ka na, wag kang mag-alala tungkol dyan. Okay lang sa akin iyan. Tama na. Tigilan mo ang drama. Akala mo ba ang mga mumurahing trick na ito ay maglalapit sa iyo sa aming CEO? Security, palayasin mo siya. Hoy, teka, sige huwag mo akong paniwalaan.
Hayaan mo lang akong makipagtalik sa'yo ng isang beses. Isang beses. Iyon lang ang hinihingi ko. May buhay na nakataya dito. Ako talaga ay ang iyong itinakdang asawa. Sa ngalan, maaaring may kasintahan ka. Ngunit ngayon, puputulin mo na ang relasyon mo sa kanya. Sige, ayos. Hindi na lang ako matutulog. Bakit ang sungit? Hindi ka naniniwala sa akin? Magsisisi ka rito. Sandali lang. Isang buwan na lang ang natitira sa akin. Kung hihintayin kong magsisi siya, wala na ako. Hindi pwede. Mister, talagang makikipagtabi ako sa iyo. Hintayin mo ako? Hoy, mukha ba akong matanda? Hindi ka matanda. Hindi talaga matanda. Ginoong Vance, huwag kang makinig sa baliw na iyon at sa kanyang kalokohan. Sa tingin ko, ikaw ngayon ay nasa rurok ng iyong kasikatan. Ang nakalalasong parasitong ito ay maaaring kumuha ng aking buhay anumang oras. Hindi ko nga alam kung gaano pa ako katatagal. Sa rurok ng aking kasikatan, Ginoong Vance, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ginoong Vance, matanda ay nag-alay ng 10 milyong dolyar na gantimpala at nagpadala ng mga tao para hanapin ang banal na manghuhula. Sabi nila na kapag tinanggap na ng manghuhula ang isang kaso, walang sakit na hindi nila kayang gamutin. ang banal na manghuhulang iyon ay hindi kayang unawain, hindi mahulaan ang kanyang kinaroroonan. Natatakot lang ako na hindi ako aabot hanggang doon. Hindi mangyayari iyon, Ginoong Vance. Kahit hindi natin mahanap ang gumagawa ng himalang ito, narinig ko na mayroon siyang babaeng alagad. Kung mahahanap natin siya, ang iyong kondisyon ay tiyak na magagamot. Sana nga. O Ginoong Vance, ang espiyang iyon ay ayaw pa ring magbunyag kung sino ang nasa likod nito. Paano tayo magpapatuloy? Ipinadala siya ni Serena. Binibining Thorn, pero siya ay iyong kasintahan, Ginoong Vance. Ginoong Vance, ikaw, anong dahilan ng pagpunta mo rito? Nasaan si Serena? Binibining Thorn siya. Siya ay lumabas, wala siya sa bahay. Pasensya na sa pag-abala. Sige. Hoy? Julian, wag kang umalis. Hindi yun. Kasuklam-suklam. Pakiusap, patawarin mo na lang ako ngayong pagkakataong ito. Pinapatawad kita. Hindi ka ba galit tungkol sa mga male models? Kahit anong magpapasaya sa'yo. Malamig sa labas, magbis ka ng makapal. Ang mga tauhan mo, panatilihin silang mahigpit. Huwag mong hayaang maglibot sa mga lugar na hindi nila dapat puntahan. Kung may susunod na pagkakataon, ang mapapalibing ay maaaring hindi ang inaakala mo. Julian Vance, sino ka ba? Nakatago sa likod ng mga salaming pang-araw buong araw, nagpapanggap na misteryoso. Wala kang iba kundi isang halimaw. Kung may lakas ng loob ka, tanggalin mo yung salaming pang-araw na yan. Kung ganoon ang tingin mo sa akin, sirain mo ang kasunduan sa kasal. Sigurado ka? Kung malaman niya ni Ginoong Vance matanda, magagalit siya ng husto. Hindi niya magagawang sirain ang kasunduan sa kasal sa akin. Oo. Kasunduan. Julian, sandali. Huwag kang umalis. Alam kong nagkamali ako. Hindi ko sinasadya na sirain ang kasunduan sa kasal, Julian. Ginoong Vance, yung Serena na yon, tungkol sa sinabi niya, huwag kang maniwala kahit isang salita. Ibig kong sabihin, ang gwapo mo talaga. Kung hindi lang dahil sa sugat na yon, Tama na, palabas lang yan. naiintindihan. Pero bigla ang pagsira sa kasunduan sa kasal. Paano natin ito ipapaliwanag kay Ginoong Vance na matanda? Itatago muna natin ito kay Lolo. Nakita mo, sabi ko sa'yo. Sinundan mo ako? Ang bilis mo kasing magmaneho. Paano ako makakasabay? Ako mismo ang nakaisip nito sa pamamagitan ng panghuhula. Kahit nasa papel may kasintahan ka ngayong araw, makikipaghiwalay ka sa kanya. Ang imbestigahan at sundan ako, maiintindihan ko pa yon. Pero paano niya posibleng malaman na ako at si Serena ay maghihiwalay ngayong araw? Ano ba talaga ang gusto niya? Kung ganyan kakatiyak sa iyong mga hula, sabihin mo nga sa akin.
kung babaliin ko ngayon ang braso mo para tumigil ka sa panloloko. Aray. Ang isang manghuhula ay hindi kayang hulaan ang sarili niyang kapalaran, pero sabi ng guro ko, ikaw ang aking itinakda. Kaya pinagpipilitan kong ang kamay kong ito ay magiging maayos lang. Ako naman, naniniwala akong sa susunod na makita mo ako, iyong kamay ay magpapaalam na sa'yo. Matipunong panga, matalas na mga mata, matuwid na ilong, at manipis na labi. Ang klasikong matigas sa labas ngunit mabait sa loob. Isang saglit lang, hindi ako naniniwala. Ang paglapit mo sa akin, ano ba ang tunay mong pakay? Sinabi ko na sa'yo, kailangan kong makipagtalik sa'yo. Tumayo ka. Legal ka na ba? Ha? Sa isang buwan pa, 20 na ako. Makinig ka? Wala akong oras para makipaglaro sa isang bata. Umuwi ka na kung saan ka nang galing. Hindi ako mabubuhay ng lampas sa edad na 20. Sinabi sa akin ng guro ko na meron akong isang sumpa sa aking tala. Mamamatay ako bago ako mag-20. Ikaw lang ang makakapagligtas sa akin. Ako? Oo, ikaw ang may ang bituin ng pag-iisa at ito ay nangyayaring nagpapalakas at nagpapawalang bisa sa akin. Kung tayo ay makipagtalik, maaari nitong sirain ang sumpa. Mga pamahiin lang yan. Sige. Kung ikaw ay talagang ayaw, hindi ko dapat pilitin ka. Ayos lang. Wala naman akong mga magulang. Sa buong mundong ito, ang guro ko lang ang nagmamalasakit sa akin. Pasensya na, nakaabala ako. Uuwi na lang ako at maghihintay na mamatay. Hindi siya susuko ng ganun kadali. Una, tiniktikan at siniyasat niya ako. Ngayon, gumawa siya ng isang napakalaking kasinungalingan. Ano ba talaga ang gusto niya? Mas mabuting panatilihin siyang malapit para agad kong masolusyonan siya. Maaari kitang tulungan. Ginong, ang galing mo. Alam ko natutulungan mo ako. Anong ginagawa mo? Kung gayon, ngayon na tayo. Tara na. Ang dali-dali mo naman. Tayo ay matutulog lang magkasama, yun lang. Matanda na siya. Bakit siya ganun kabalintuna? Julian Vance, gaano kakatapang nalokohin ang isang matandang tulad ko at sirain ang kasunduan sa kasal? May asawa na ako, Lolo. Sige, kayong dalawang magkasintahan. Lumapit ng kaunti. Ngiti. Ano ba yan? Hindi ba yon ang ideya mo? Na kailangan lang nating kumuha ng lisensya sa kasal? Kaya gawin na natin ngayon. Tutulungan kita. Pero may kondisyon. Kailangan mong pakasalan ako. Magpakasal? Chloe. Alam mo tungkol kay Ginoong Vance, medyo konserbatibo siya. Ipinipilit niya na magpakasal muna at kumuha ng lisensya. At pagkatapos, ayun. Talaga? Ano pa ang hinihintay natin? Tara, magpakasal na tayo sa mismong saglit na ito. Tumutok sa daan. At tumigil ka sa pagtingin-tingin sa paligid. Sandali lang. Bakit kailangan pa nating maghintay ulit? Masikip ang oras at malaki ang panganib. Hindi tayo pwedeng mag-antala. Bawat sandali ay naglalagay sa buhay ko sa mas malaking panganib. Tara na. Pero hindi sa mismong saglit na ito. Well, ikaw ba ay pangit o ano? Bakit palagi kang nakasalamin? Chloe. Tungkol kay Ginoong Vance, nasugatan ang mukha niya, kaya siya nakasalamin. Inambush ka. Ang nakalalasong parasito sa mukha mo ay panlabas na sintomas lang. Sa totoo lang, ito'y tumagos na sa buto at dugo mo. Nakasalalay ang buhay mo. Paano mo nalaman? Hindi ako yon.
Siyempre ako ang nakaisip niyan. Pero itong lason mo, kaya ko talagang gamutin yan. So may paraan ka ba? Meron, makinig ka. Ang kailangan mo lang gawin ay matulog ka sa akin, tapos itong lason ay mawawala ng kusa. Lumayo ka sa akin. Hindi ako makapaniwalang naniwala ako sa kalokohan mo. Hindi siya nauto ha. Pero itong lason na to, kaya ko talagang gamutin, alam mo. Wow, Gino. Hello, Julian. Ang yaman pala ng pamilya nyo. Alam mo pala lahat to. Ano ang malaking bagay? Alam kong may pera ka, pero hindi ko inakala na ganito kalaki ang yaman mo. Tingnan natin ang mangyayari. Sumunod ka sa likod ko. Gets mo? Kailangan kong mag-iwan ng magandang impresyon para pumayag siyang matulog sa akin ng mas maaga. Anak kang rebelde. Anong lakas ng loob mong magpakita dito? Kumalma ka muna, ang kalusugan mo ang mahalaga. Tatay, hindi naman talaga kasalanan ni Julian. Dahil sa mga peklat sa mukha niya, pinutol ng tagapagmana ng Thorn ang kasunduan sa kasal. Sa totoo lang, masakit talaga ang loob niya. Sa totoo po, si Ginoong Vance ang Julian Vance, bilang CEO ng Grupo Vance, ikaw ang nawalan ng kasunduan natin sa pamilya Thorn. Ginawa mo ang isang kasosyo na pinakamalaking katunggali natin. Naintindihan mo ba? Matatag ang Grupo Vance. Hindi dahil sa kontrata sa kasunduan. Mayabang, napakayabang mo. Ikaw siguro ang tatay na may kinikilingan ng Ginoo. Sino ka ba? Ang masamang madrasta Tumahimik ka! at ang kapatid na plastik. At siya ang malamig ang ugali. Guardia, itapon ninyo itong babaeng ito sa labas. Ang asawa ko. Subukan ninyong hawakan siya. Asawa? Anong karapatan mong magpakasal sa isang babaeng ito nang walang pahintulot ko? Ang pagpapakasal ko ay hindi kailangan ng pahintulot mo. Nung araw na dinala mo ang kerida mo sa bahay natin, tumigil ka ng maging tatay ko. Ako... Mahal, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ako rin, hindi ko alam. Kanina pa kitang tinatawag. Huwag mong hawakan ang lalaki ko at papagsisihan mo yan ni Savage Biao. Akala mo ba kuting lang ako? Tama na. Tigilan mo na yan. Julian, kung alam mo ang ikabubuti mo, ipasa mo ang Grupo Vance. Hayaan mong pamahalaan ito ng kapatid mong si Damian. Ang CEO ng Grupo Vance kailangang presentable, hindi ba? Ako, paano ko naman kayang pamahalaan ang Grupo Vance? Si Julian ang panganay na anak ng pamilya natin. Sa hinaharap, ang pamilya Vance ay dapat namana sa kanya. Paano ko naman... Buhay pa ako. Ano, sinusubukan mong laktawan ako at agawin ang pamilya? Kailan pa naging ang Grupo Vance ang iyong pagpapasya? Tatay, nawala ni Julian ang kasunduan sa kasal sa pamilya Thorn. Hindi siya angkop para sa posisyon. Paano pa siya mananatili sa upuan ng CEO? Tumahimik ka. Lolo, sinasabi ko lang ito dahil sa pag-aalala sa imahe ng aming Grupo Vance. Ang kondisyon ng mukha ni Julian ang dahilan kung bakit natalo tayo sa pakikipagkasundo sa pamilya Thorn. Nag-aalala ako na baka merong iba pang kahihinatnan. Anong kahihinatnan? Ang Grupo Vance ay nangangailangan ng isang taong may talento at kakayahan para mamuno nito. Hindi lang magandang muka. Tatay? Tama yan. Ngunit ang kanyang muka ay kumakatawan din sa muka ng Grupo Vance. Paano kung lumabas siya at takutin ang mga bata? Pagkatapos walang sino man ang gugustuhing makipagtrabaho sa atin. Ganito lang kaliit na bagay, madali lang ayusin, di ba? Mag-ingat ka sa pagsasalita sa harap ni Lolo. Hindi ako nagsisinungaling. Tama, ikaw ang asawa ng apo ko. Lolo? Ay nako. Alam mo, madalas na tahimik lang si Julian. Pero maganda ang kanyang panlasa. Nakahanap siya para sa akin ng maganda at napakagandang asawa ng apo. Napakaganda. Hindi, tatay. Ang isang babae na hindi kilala ang pinanggalingan ay hindi bagay para sa aming pamilyang Vance. Mahalaga ang paggalang sa sarili. Basta gusto siya ni Julian, susuportahan ito ng isang matandang tulad ko. Salamat, Lolo. Asawa ng apo. Ang sakit ni Julian. Kaya mo ba talaga itong gamutin? Madali lang yan. Ako na ang bahala. Julian Vance, huwag mong sabihin sa akin para lang lokohin ang iyong lolo. Kumuha ka ng kung sinong babae at ikinasal.
Oh, at isa pang bagay, tungkol sa iyong sakit. Kumonsulta na kami sa napakaraming kilalang doktor. At sa tingin mo kaya niya? Lolo, ang sakit ni Kuya, maliban sa banal na manghuhula at sa kanyang nag-iisang alagad, sino pa ang maaring makapagpagaling sa kanya? Halata naman, siyang mandaraya. Maliban na lang kung siya ay kilala ang banal na manghuhula. Asawa ng apo. Kilala mo ba talaga ang banal na manghuhula? Mula nang ako'y ipanganak, kasama ko na ang bulag na matanda. Wala akong kilalang manghuhula. Lolo? Si Chloe dito ay nagbibiro lang. Huwag mo sanang seryosohin. Sana ay mas mabuti kaysa wala. Sulit subukan. Nasa ibabaw ng iyong ulo. Hindi ko sana dapat iginapos sa iyo ito. Sa ganito, mukhang makinang ang mga mayayamang pamilya sa labas. Pero sa ilalim, puno ito ng magkakahiwalay na grupo at masalimuot na mga plano. Ang isang batang babae tulad mo ay hindi makakaiwas sa lahat ng ito. Bago ka malubog sa putik na ito, hayaan mong ibalik kita. Anong ginagawa mo? Siyempre, ginagamot kita. Yan ang gagamitin mo para gamutin ako? Oh. Ano ba? Hubarin mo ang damit mo. Kung maniniwala pa ako sa'yo ng isang beses, tanga na ako. Nandito na ang lahat ng materyales para sa auction. Bigyan mo rin si Julian ng kopya. Opo, sir. Hindi ito gagana. Masyadong masikip. Masikip? Hindi naman masikip. Ang mga bata ngayon, todo talaga sila ha. Tara na, tara na. Ikalat. Tipunin. Sige na nga. Niloloko mo ko, di ba? Nasiyahan ka na? Mister, medyo gwapo ka pala. Tingnan mo nga. Tapos na. Hindi. Ang nakalalasong parasitong ito ay lumalim na sa iyong mga buto at dugo. Sa ngayon, maaari ko lang itong ikulong sa loob ng sentro ng iyong enerhiya. Para tuluyan itong malunasan, kailangan ko ng mga mahiwagang artepakto. Una, para magamot ito, kailangan namin ng aking guro na salamin ng mahiwagang puso at kampana ng Trinidad. Kung maaari lang nating mapababa siguro mula sa bundok. Ang ibig mong sabihin, ang nakalalasong parasitong ito ay maaaring tuluyang malunasan? Maari itong malunasan. Ngunit bago iyon, maaari kang mamatay anumang oras. Mukhang kailangan ko pa ring hanapin ang banal na manghuhula at mabilisan. Salamat. Walang anuman, basta... Payag kang matulog ka sa tabi ko. Bukod doon, may iba ka pa bang iniisip? Maliban doon, maaari kitang pangakuan ng kahit ano. Ano ang kailangan kong gawin? Kung walang emosyonal na koneksyon, hindi pwede sa kahit sino. Emosyonal na koneksyon. Mister, gusto kita. Mister, gusto kita. Sinabi kong gusto kita. Ako si Roberto Sterling. Guro, nakikiusap ako sa inyo ng tulong. Nakikiusap kami sa inyo, banal na manghuhula na tulungan kami. Roberto Sterling, sa wakas dumating ka rin. Paano mo nalaman na darating ako? Gaya ng inaasahan, wala kang napapalampas, guro. Bulag na matanda, bulag man ang aking mga mata, ngunit hindi ang aking puso. Ang krisis na nagbabanta sa iyong buhay na ito. Lahat ito ay dahil sa iyong sariling kasakiman. Kung nais mong ito ay malutas, kailangan mong iwanan ang iyong malaking kayamanan. Ang aking buhay ay nasa inyong mga kamay, guro.
Kahit na mawala sa akin ang lahat, hindi ako mag-aatubili. Ang batong palaka na iyong sinasamba sa bahay ay isang bagay ng matinding yin. Dalin mo ito sa iyong auction. Itakda ang presyo sa $100 milyong. May natural na mag-aalaga nito para sa iyo. $100 milyong? Ang bagay na iyan ay nagkakahalaga lamang ng $10,000 libong. Sino ang magbabayad ng $100 milyong para dito? Aking hangal na apprentice. Hanggang dito na lang ang magagawa ko para sa iyo. Salamat sa inyong patnubay, guro. Sinabi ko na sa kanya na gusto ko siya. Ano pa ang gusto niya? Oh, mga tagapagtatag. Ano nga ba ang kahulugan ng magkaroon ng nararamdaman? Ang auction ngayong araw na pinangunahan ni Roberto Sterling ay nagtatampok ng lahat ng kayamanan na kanyang nakamit sa kanyang buhay. Narito ang lahat ng mga pangunahing tycoon. Tiyak na magiging mabangis ang kompetisyon. Hindi ako interesado. Nakuha ko. May balita na ang Ginoong Sterling ay matalik na kaibigan ng banal na manghuhula na ito. Tiyak na makakakuha tayo ng ilang impormasyon tungkol sa banal na manghuhula. Sana nga. Kumusta ang itsura ko? Hindi maganda? Gusto mo na bang ma-in-love sa akin? Anong ginagawa mo? Sabi ng eksperto, kailangan pangalagaan ang nararamdaman. Hindi ako masyadong gusto ng asawa ko. Anong gagawin ko? Turuan kita ng 3 trick para sa lalaking ito ay hindi na niya gustong iwan ka. Saan ka pupunta? Sasama ako. Sabi ng eksperto, kung gusto mong magkaroon ng nararamdaman, kailangan mong maging walang hiya. Pwede kitang isama. Pero mula ngayon, bawasan mo itong kalokohan. Huwag kang masyadong makinig sa mga tinatawag na eksperto. Linisin mo siya. Gawin mong kahit papaano ay presentable siya. Opo. Damian, nakikita kong pinagbubutihan mo ang mga pecs mo. At ang ibang parte ng katawan mo ay hindi rin naman pangit. Gusto mo bang subukan ang mga ito, Binibining Thorn? Tungkol sa auction ngayong araw, naririnig kong inilagay ni Roberto Sterling ang kanyang buong yaman dito. Sabi nila, ito ay nagkakahalaga ng $10 bilyong. Mahirap paniwalaan, hindi ba? Siyempre, totoo yan. Sino ba itong si Roberto Sterling? Siya ang nangungunang kolektor sa bansa. Kung pagsasama-samahin ang lahat ng mga ito, mabibili nito ang buong grupo Vance. Kaya, Binibining Thorn, ano ang target mo ngayong araw? Siyempre, ang pares ng $100 milyong na mga bracelet na Jadite. Kung tatanungin mo ako, ang tunay na premyo ay ang dakilang balumbon ng kasaganaan. Ito ay nagkakahalaga ng isang kapalaran. Ang halaga nito ay maaaring dumoble sa isang iglap. Kukunin natin ang balumbon ngayong araw bilang regalo para sa matanda. Pagkatapos ang pwesto ng CEO sa Grupo Vance, hindi ako makapaniwalang hindi niya ito ibibigay sa iyo. Narinig kong narito si Julian ngayong araw. Hindi pa kita binabati, Binibining Thorn. Ang isang lalaking tulad niyan, paano siya magiging karapat-dapat sa iyo? Ang kahihiyan kong anak na iyan, ipinanganak na pangit na parang kasalanan. Kung ikukumpara sa iyo, Binibining Thorn, parang gabi at araw. Pakiusap, huwag mo nang isipin pa yon. Eksakto. Kung ang basurang tulad niyan ay magiging karapat-dapat sa iyo, Binibining Thorn, iyon ay isang ganap na travestya. Kapag ako na ang CEO ng Grupo Vance, kapag nangyari iyon, aasahan ko ang iyong suporta, Binibining Thorn, at higit pang pakikipagtulungan sa Grupo Vance. Inaasam ko ang pagbati sa iyo, Damian, sa pagiging CEO ng Grupo Vance. At pagkatapos, si Julian ay magiging isang maskaradong payaso. Tingnan natin kung paano niya patuloy na titingnan ng mababa ang lahat pagkatapos. kung kahit papaano ay presentable ang itsura niya, baka nagpakita ako ng kaawaan at hindi pinutol ang kasunduan sa kasal. Iniisip mo nang masyado yan, Binibining Thorn.
Anong nangyari sa mukha niya? Wow, ang gwapo niya. Yung mukha niya talaga, ang ganda talaga, ang gwapo niya, parang kriminal. Sino ba talaga ang kumalat ng chismis na pangit si Ginoong Vance? Kung mapapangasawa ko siya kahit na ang ibig sabihin ay magmaneho ng mamahaling sasakyan at tumira sa isang mansyon, gagawin ko agad yan. Anong iniisip mo? Pero sino yung babaeng yon sa tabi ni Ginoong Vance? Julian, nandito ka na. Ang tagal kitang hinintay. Tinapos ko na ang kasunduan sa kasal natin. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Oh, sige na. Naglalaro lang ako. Normal lang naman na mag-away ang mag-asawa, hindi ba? Seryosong bagay ang kasal kaya hindi mo basta-basta matatapos yan. Hey, At sino ka naman? ako ang asawa niya sa legal. Dinala mo ang sertipiko ng kasal? Bago ako makipagtalik sa iyo, huwag mong hahayaang nakawin ka ng iba. Tatay, anong nangyayari? Imposible ito. Ang nakalalasong parasito sa mukha niya, nawala? Yung posisyon ko bilang CEO ng Grupo Vance, yun, lalo pang naging hindi sigurado ngayon. Kumalma ka. Paano ko malalaman kung anong nangyayari? Hintayin natin at tingnan. Basta makuha natin ang larawan ngayon at ibigay ito bilang regalo sa matanda, baka may pag-asa pa. Mga ginang at ginoo, ang auksyon na inorganisa ng aming pangunahing kolektor, si Ginoong Roberto Sterling ay magsisimula na. Ngayon, magsimula na tayo. Ang mga Imperial Green na pulseras na jade, ako'y nag-aalok ng 200 milyong piso. Diretsong 200 milyong piso. Yun na siguro ang pinakamataas na taya, ano? Ganyan talaga ang tagapagmana ng Thorn, walang pinipiling gastos. Mas mababa pa sa 100 milyong piso ang halaga. Sayang lang. Ang gusto ko, walang makakaagaw sa akin kahit na lalaki pa. Mukhang si Binibining Thorn ay determinado talaga sa mga pulseras na ito kahit ano pa ang mangyari. At bukod sa mga pulseras na ito, meron din tayong ang dakilang balumbo ng kasaganaan kasama ng iba pang mahahalagang kayamanan na itinatampok sa subasta ngayong araw. 450 milyong piso ang halaga, hindi naman masama. Ngayon ang una nating itatampok ngayong araw, ating ipinapakita ang batong palaka ng kagustuhan, panimulang taya, 100 milyong piso. Ano ba ang kwento ng palakang ito? 100 milyong piso ang halaga? Mukhang murang JD lang ito, libu-libong piso lang ang halaga nito. Ano ba ito? Parang hindi lahat sa pribadong koleksyon ni Roberto Sterling ay talagang may halaga. Ang lakas ng loob nilang ilagay ang basurang ito sa eksibisyon? Basura talaga. Sinasayang mo lang ang oras ko. Sunod na item. Walang tumataya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 bilyong piso. Yun ay katumbas ng kabuang halaga ng lahat ng item dito. Kaya... Wala na bang ibang taya? Lilipat na tayo sa susunod na bagay. Sandali. Tinatayaan ko ito ng 100 milyong piso at 1 piso. Chloe, ang piraso ng jade na ito ay hindi naman ganyan kamahal. Alam ko, kapag nalaman ng Ginoo na gumastos ako ng 100 milyon para sa isang bagay na nagkakahalaga ng 10 bilyong piso, mamahalin niya ako ng sobra. Ang binibini ay tumaya ng 100 milyong piso at 1 piso. May iba pa bang taya? Ang asawa ni Ginoong Vance. Bobo ba siya o ano? Napaka-ordinaryo lang naman nito. Tapos 100 milyon ang taya niya. Sino ba ang nakakaalam? Mabibili mo yan sa Mura Mart. Bakit dito pa bibili? Tingnan mo, kung wala namang klaseng mga tao, hindi dapat sila nagkakagulo. Ano ba ang alam mo? Nagtatala ka lang ng numero. At saka, saan mo kukunin ang ganyang kalaking pera? Ano naman, perang asawa ko ang ginagastos ko. Ano ba ang pakialam mo? Julian, hindi sanay ang asawa mo sa mga ganyang formal na okasyon. Siguro dapat patahimikin mo siya. Nakakahiya ito para sa Grupo Vance na reputasyon. Nakakadire. Julian, tingnan mo siya. Wala akong pakialam kung sulit o hindi. Hindi naman nauubusan ng 100 milyon ang pamilya Vance. Kung gusto ng asawa ko, yun ang mahalaga. Kinakalkula ko lang, ang halaga ng batong palakang ito ay katumbas ng pinagsamang halaga ng lahat ng iba pang piraso. 100 milyong piso at 1 piso una. 100 milyong piso at 1 piso pangalawa. 100 milyong piso at 1 piso pangatlo. Nabenta! Maligayang bati, Chloe. Para sa 100 milyong piso at 1 piso, napagkamkam mo ang bawat isang bagay sa subastang ito. Tapos na ang subasta. Tapos na. Ano? Nagkakamali yata ang pandinig ko. Nagbibiro ka lang. 100 milyong piso para sa lahat? Sandali, ang subasta ay tapos na. Ano ang ibig mong sabihin? Eksakto. Ang mga patakaran ng subastang ito na itinakda ni Ginoong Sterling ay malinaw.
Kung walang magbibida sa batong palaka, magpapatuloy ang subasta ng normal. Ngunit kung may manalo sa batong palaka, ibig sabihin ay nanalo na rin sa bawat isang bagay. Gaya ng inaasahan ko. Paano niya nalaman ang halaga ng batong palaka? Sinuri ba niya talaga ito? Naiintindihan ko na, ikaw yata ang may kagagawan. Alam mo nang maaga ang mga patakaran. Kasabwat ka nito, ginagago mo ang lahat ng narito. Oo, yan nga siguro. Ang mga bagay na ito ay nagkakahalaga ng 10 bilyong piso. Paano niya nakuha ang lahat sa halagang 100 milyong piso lang? Ito ay isang panloloko. Hindi ko inakalang ang isang tulad ni Roberto Sterling, isang dekalibreng kolektor ay magpapakababa sa mga maduming paraan. Tama na, kayo ang nagsabing walang kwenta ang batong palaka at ngayon nagwawala kayo at nagrereklamo ng daya. Yan ang mga patakaran. Tanggapin ninyo ang pagkatalo. Tanggapin ninyo ang pagkatalo. Patingin nga kung ano ang espesyal sa batong palakang ito. Hindi ba't isa lang itong ordinaryong batong palaka? Parang wala namang espesyal dito. Hoy, huwag mong hawakan. Anong ginagawa mo kahit pa itong batong palaka ay napakamahal? Hindi mo lang basta masasabing huwag hawakan. Maaari ka nitang patayin. Sino ang tinatakot mo? Anong nangyayari? Ang batong palakang ito ay puno ng masamang enerhiya. Ang katawan ng isang mortal ay hindi kayang tiisin ito. Kapag ito'y sumaling sa'yo, patay ka. Sino ang mag-aakala na isa ka palang mandaraya? Saang siglo ka ba nabubuhay? At naglalaro ka pa rin ng mga ganitong laro? Seryoso, sino ang maniniwala dyan? Umalis ka na rito. Titingnan ko nga kung ang bagay na ito ay kumakain ng tao o umiinom ng dugo. Itong basurang ito ang papatay sa akin. Sabi ko na nga ba, ang dami-dami nating natakot sa isang maliit na pasaway, nakakahiya naman yon. Kung kumalat ang balita, tatawanan tayo ng lahat. Kaya wala kang pera, sige. Pero para mapansin, gumawa ka ng ganitong kalokohan? Akala mo nakakatawa yon? Julian, paano mo naisip na pakasalan ng isang babaeng ganyan? At ikaw rin ay napaniwala? Magsalita ka naman, pwede ba? Kailan pa ba ako mapanganib? Ngayon na. Tatay! 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 Anong nangyari? Paano ito nangyari? Tatay, anong nangyari? Kasalanan mo itong lahat. Anong nangyari sa kanya? May magligtas sa kanya ngayon na. Anong ginagawa mo at nakatayo ka lang dyan? Iligtas mo siya? Anihin mo ang itinanim mo. Ikaw ang may kagagawan nito. Eksakto. Hindi mo maliligtas ang taong gustong-gustong mamatay. Binalaan namin siyang huwag hawakan iyon, pero ginawa pa rin niya. Karapat dapat sa kanya yan. Julian, ikaw walang utang na loob. Kahit anong mangyari, tatay mo pa rin siya. Paano ka nakakatayo lang dyan at pinapanood siyang mamatay? Ganito na lang ba siya mamamatay? Julian, kung may dapat sisihin ako yon. Kasalanan ko bilang kuya mo. Baka medyo hindi patas si tatay, pero naniniwala. Akong mahal ka niya talaga. Pagkatapos ng lahat, ito ang tatay ni Ginoong Vance. Kung talagang walang gagawin si Ginoong Vance, hindi ba't napakalaking kawalang galang iyon? Kung hindi dahil kay Ginoo, wala ako rito ngayon. Huwag kang mag-alala, magiging maayos siya. Bigyan mo ako ng martilyo. Teka, Ano ngayon? ang batong palakang ito ay nagkakahalaga ng 10 bilyong piso. 10 bilyong piso. Kahit mawala sa akin ang lahat ng ari-arian ko, hindi ko kayang bayaran iyon. Ano ang gagawin mo? Ang pera o ang tao? Basagin mo. Ako ang sasagot sa gastos. Basagin mo. Mahal, ayos ka lang ba? Gising, halika na. Gaya na nga ng inaakala ko. Roberto Sterling. Ako ito. Kaya sinusubukan mong gamitin ang 10 bilyong piso para bilhin ang isang buhay na mamamatay bilang kapalit mo? Hindi ko magagawa yon. Ang batong palakang iyon ay isang bagay ng matinding yin.
Natagpuan ko lang ito nang hindi sinasadya at nalaman ang tungkol dito. Pero patuloy itong nagdadala ng mga sakuna at kumikitil ng buhay. Wala na akong ibang pagpipilian. Paano mo masasabing hindi ka bumibili ng buhay? Dahil sinabi sa akin ng banal na manghuhula na may darating ngayong araw para lutasin ang problemang ito. At tama siya. Ang banal na manghuhula. Maari mo ba siyang subaybayan? Siya na naman. Itong banal na manghuhula, ano ba talaga ang pakay niya? Sinubukan kong manghula ng ilang beses pero wala akong nakuha. Siyempre hindi mo makukuha. Ginoong Sterling, kaya may hihilingin ako sa iyo. Pakiusap, sabihin mo sa akin ang kanyang kinaroroonan. Talagang hindi. Kung ibubunyag ko ito. Ang banal na manghuhula ay magagalit sa akin pero tungkol naman sa koleksyon na 10 bilyong piso, iyon ang ipon ko sa buong buhay ko. Dahil naibenta na ito sa subasta iyon na ito. Lahat ng mga koleksyon, hindi. Hindi ba akin ang mga bagay na iyon? Ang ibig kong sabihin para sa pares ng pulseras na iyon. Mag-aalok ako ng 200 milyong piso. Ipagbibili mo ba sa akin ang mga iyon? At ang dakilang balumbon ng kasaganaan, maaari mo ba itong ipagbili sa akin? Manatili na lang sa'yo ang 10 bilyong piso mo. Manatili na lang sa'yo ang 10 bilyong piso mo. Ang kailangan ko ay ang kinaroroonan ng banal na manghuhula. Seryoso ka ba? Ipagpapalit mo ang 10 bilyong piso sa isang piraso ng impormasyon? Tingnan mo, Ginoo, kailangan mo ang impormasyong ito. Bukod pa riyan, kung hindi siya makikipagtalik sa akin, patay na ako. Ano pa ang silbi ng pera kung ganon? Oh! Isinakripisyo niya iyon para sa akin. Imposible. Kami lang ay isang peking mag-asawa sa isang transaksyon. Bakit niya isasakripisyo ang 10 bilyong piso para sa akin? Nababaliw na ba ang babaeng iyon? 10 bilyong piso iyon. Higit pa sa makikita ng karamihan sa buong buhay nila, ang isang mababang uri ng magsasaka tulad niya dapat ay sabik na sabik sa pagkakataon. Sige, dahil determinado ka talaga dito, kailangan kong ako mismo ang humingi ng paumanhin sa banal na manghuhula. Sabi ni Roberto Sterling nakita na raw niya ang banal na manghuhula. Huwag mo na akong paalalahanan. Ang 10 bilyong piso ko, sapat iyon para sa akin at siguro para mabuhay magpakailanman. Bakit mo ipinagpalit? Hindi ka naman siguro ganoon ka walang puso. Hindi ba ikaw ang nagsabing kailangan nating hanapin iyong banal na manghuhula? Sab mo para sa akin iyon. Hindi naman talaga. Mas gusto ko lang talagang makipagtalik sa'yo. 10 bilyong piso ang ginastos mo para lang makipagtalik sa akin? Ano sa palagay mo? Talagang humanga ako. Hintayin mo ako, ha? Excuse me. Hinahabol mo ang isang lalaki. Professional ako. Hinahabol ang isang lalaki. Alam mo ba kung paano? Tawagan mo ako. 78 piso lang. Kunin mo ang lalaki mo. Tatawagan kita. Nagtatrabaho na si Mister, kaya nga naglakas loob akong tawagan ka para pumunta dito. Sandali lang. Nakatira ka na sa bahay niya. Bakit kailangan mo pa siyang habulin? Hindi mo naiintindihan. Nauubusan na ako ng oras. Kailangan kong sa loob ng 1 buwan makipagtalik sa kanya. Ganun ba kadelikado? Iwan mo sa akin. Kung hindi ka makipagtalik sa kanya, ibabalik ko ang buong bayad mo. Ayos! Ikaw ang hero ko! Bago magsimula ang laban, kailangan mo ng damit pang-battle. Ang mga lalaki ay biswal na nilalang. Sa puntong iyon, kalahati na lang ang kailangan mo. Ngayon, ang kailangan mo lang gawin ay dahan-dahan siyang itulak pababa. Ang bango mo. Ano ang gusto mo?
ang bango mo. Lumabas ka. Sandali lang. Sa ngayon, 90% ng mga lalaki sa mundo ay magiging sayo na. Pero paano kung hindi pa rin ito gumana? Kung hindi pa rin yan gumana, kailangan mo nang habulin ang isang lalaki gamit ang ultimate secret. Ang totoong nararamdaman lang ay hindi makakapagpanatili ng lalaki, pero panlilin lang ang nananalo sa puso. Ay, ang takip ng bote na ito ay ayaw talagang matanggal. Heto, bilisan mo. Ikaw naman ang nagsabi na gusto mong mag-ehersisyo. Aray. Masakit ang paa ko, naipit ko. Teka, di ba ito yung napilayan? Ay tama, ito nga, ito nga, ang sakit-sakit. Tumayo ka. Mister, pasan mo ako. Hindi pwede. Huwag kang gagalaw. Ciao, Bao. Aray. Ang sakit ng paa ko. At di ko pa mabuksan ang bote. Hoy, huwag mo akong sasaktan. Alam kong nagkamali ako. Dumudugo ang ilong ko. Ginoong Vance, nakipag-ugnayan si Roberto Sterling sa banal na manghuhula. Talaga? Totoo yon. Gusto kang makita ng banal na manghuhula mamayang gabi. Ano? Siyam na putwalo lang? Magdadala ng lalaki sa bahay? Panloloko lang iyan lahat? Pupunta ako para makita ang banal na manghuhula. Magpakabait ka at hintayin mong ako'y bumalik. Ginoong Vance, ngayong pagkakataon ang iyong sakit ay mapapagaling na sa wakas. Mabuti naman, hindi na ako kailangang mag-alala tungkol sa pagkamatay anumang oras. Binigyan lang tayo ng banal na manghuhula ng kalahating oras. Hinding-hindi tayo dapat mahuli. Ginoong Vance, may masamang nangyari. Nawalan ng malay si Chloe. Ano ang sinabi mo? Ginoong Vance, may nangyaring napakasama. Nahimatay si Chloe. Chloe? Chloe, gising ka na. Chloe, dadalhin na kita sa ospital ngayon din. Wala itong saysay. Akala ko may isang buwan pa akong itatagal. Hindi ko inasang na mauubos ito ng napakabilis. Hindi ako aabot sa edad na 20. Sinabi sa akin ng guro ko na mayroon akong sinumpaang kapalaran sa astrolohiya. Mamamatay ako bago ako mag-20. Ikaw lang ang makakapagligtas sa akin. Ako? Oo, mayroon kang bituin ng pag-iisa. Ito ay nagpapalakas at nagpapawalang bisa sa kapalaran ko. Kung tayo ay magsasama sa iisang kama, maaari nitong maayos iyon. Totoo ang lahat. Ginawa niya ang lahat para ganapin ang kasal sa akin. Gusto lang niyang mabuhay.
Chloe, ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ko maintindihan, tatawagan ko si Ginoong Vance ngayon din. Huwa. Huwag mo siyang sabihan. Sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon na makilala ang banal na manghuhula. Hindi niya pwedeng mawala ang pagkakataong iyon dahil sa akin. Kaya ko pang magtiis ng kaunti. Kakayanin ko hanggang sa siya ay makabalik. Chloe? Ibalik mo ang sasakyan ngayon din. Hindi pwede, Ginoong Vance. Ang iyong karamdaman ay hindi na pwedeng maghintay pa. Matagal na nating hinahanap ang banal na manghuhula sa loob ng mahabang panahon. Talagang hindi natin kayang palampasin ang pagkakataong ito. Hindi ba't sinabi lang ni Chloe na kakayanin niya hanggang sa ikaw ay makabalik? Hindi mo ba gusto na gumaling at manatiling nasa tabi niya? Sige. Ginoo. Kahit na hindi na ako muling magkaroon ng pagkakataon na makipagtalik sa iyo sa buhay na ito, ang makilala ka lang ay nagpasaya na sa akin ng husto. Salamat sa iyon. Hoy, Ginoo. Chloe. Chloe, nandito na ako. Nandito na ako. Hoy, Ginoo, hindi ba dapat pupunta ka sa banal na manghuhula? Paano ka? Huwag ka nang magsimula. Kaya pala handa ka na makipagtalik sa akin? Nung sinabi mo sa akin noon na nauubos na ang habang buhay mo at gusto mong makipagtalik sa akin, akala ko nagbibiro ka lang. Usapin ito ng buhay at kamatayan at akala mo nagbibiro ako? Pero nandito na ako ngayon, di ba? Hindi ka ba magpapatuloy? Ano ang ipagpapatuloy? Hindi ba sinabi mong gusto mong makipagtalik sa akin? Ang pagtira sa iisang kwarto ay hindi ba ibig sabihin ay magkasama tayong matutulog? Pero bakit wala akong nararamdaman kahit ano? Hindi naman siguro nagbibiro lang ang guro ko? Kaya hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagtira sa iisang kwarto. Ah, Julian, anong ginagawa mo? Siyempre, makikipagtalik sa iyo. Nandito ka na pala, Carlo. Nasaan si Ginoong Vance? Eh yung banal na manghuhula, umalis na ba siya? Sabi mo may darating na VIP ngayong gabi pero naghintay kami ng buong gabi at walang dumating. Hindi. Aking munting estudyante, huwag mo akong sisihin sa sadyang pagsubok sa kanya. Kung hindi niya kayang tratuhin ka ng buong puso at kaluluwa, hindi ko. Magagawang ipagkatiwala ka sa kanya. Pasok na ako sa trabaho, hintayin mong umuwi ako. Bumalik nga talaga, hindi ako mamamatay. Ang galing. Nang sabihin ng guro na magbahay, yun pala ang ibig niyang sabihin. Ano ba iniisip ko, Chloe? Ngayong naayos na ang problema, dapat na akong bumalik sa bundok. Ang laki ng tulong sa akin ng Ginoong iyon. Kung basta na lang akong aalis, hindi ba napakawalang utang na loob ko? Dapat kong personal na pasalamatan siya. Yun ang tama, ang kanyang lugar ng trabaho. Tama, Grupo Vance. Hindi ba dumating kahapon ang banal na manghuhula?
Tinanong ko na si Roberto Sterling. Sabi niya na ang banal na manghuhula ay hinulaan na kahapon na hindi ka darating kaya hindi siya pumunta. Hinulaan ng maaga? Sabi ni Roberto na kapag-set na siya ng appointment sa banal na manghuhula at tinupad niya ang pangako tungkol sa pag-cancel ng appointment sa atin ng CC. Sige, naintindihan ko. Pero ang kalagayan mo, mag-isip na lang tayo ng ibang paraan. Kahit wala si Roberto, makakahanap tayo ng iba. Julian, Anong ginagawa niya rito? Ang mga personal mong bagay ay hindi pa naihahayag sa publiko. alam ng lahat na ako ang iyong kasintahan, Julian. Sinong maglalakas loob na pigilan ako? Ang asawa ko ay si Chloe. Wala talaga akong kinalaman sa'yo. Lumabas ka. Julian, teka huwag kang magalit sa akin. Alam kong mali ang pagiging may mga lalaking escort. Pero hindi mo naman kailangan gantihan ako sa pamamagitan ng pagpapakasal sa ganoong babae. Magkaroon ka man ng mga lalaking escort o kumuha ng mga lalaking bayaran, wala iyon sa akin. Hayaan mong linawin ko ulit, panatilihin mo sa sarili mo ang mga komento tungkol sa asawa ko. Kung hindi, hindi na ako magiging magalang. Julian? Aray, bitawan mo ako! Dito pala nagtatrabaho ang Ginoo. May tulong ba ako? Nandito ako para makita si Julian Vance. Para makita si Ginong Vance? May appointment ka ba? Ako ang tagapagmana ng Thorn. Anong karapatan mong tratuhin ako ng ganito? Julian, akala mo basta-basta mo na lang ako itatapon ng ganoon? Kapag may gusto ako, Serena Thorn, akin yon. Ikaw! Pasensya na pero kung wala kang appointment, hindi ko kayang i-contact si Ginoong Vance para sa'yo. Ang probinsya namang tulad mo, wala kang karapatan na makipagkompetensya sa akin, si Serena Thorn, para sa isang lalaki. Ngayon, ipapakita ko sa'yo na hindi lahat ay karapat-dapat maging Ginang Vance. Kaya para kay Julian ka pala. Ang soro na nagpapakumbaba sa manok talagang may masamang balak, hindi kita kinakausap. Ikaw, Anong karapatan mong kausapin ng ganyan si Binibining Thorn? Alam mo ba kung sino siya? At sino ba siya? Siya ang tagapagmana ng Thorn, ang kasintahan ni Ginoong Vance at ang magiging amo ng Grupo Vance. Ano ba iyan? Ako ang... huwag mong sabihing dala-dala na naman niya ang sertipiko ng kasal niya. Nako naman, wala akong dalang sertipiko ng kasal. Makinig ka. Ako ang lehitimong asawa ni Julian. So ang sinasabi mo, ikaw ang asawa ni Ginong Vance? Oo. Tingnan natin kung sino ang tutulong sa'yo ngayon. Hoy mga kasama, halika rito. Tingnan ninyo ito. Itong babae ay nag-aangking asawa ni Ginoong Vance. Kailan ba ikinasal si Ginoong Vance? Wala akong narinig na balita tungkol dyan. Nagsisinungaling ka. Ang kasintahan ni Ginoong Vance ay si Binibining Thorn. Kahit na ikasal man siya, hindi sa kanya. Sa harap mismo ng kasintahan ni Ginong Vance, nag-aangking asawa niya ito. Ang kapal naman ng mukha mo. Ako talaga ang asawa ni Julian. Nagmamadali lang ako ngayon nang umalis ako. Kaya nakalimutan kong dalhin ang sertipiko ng kasal ko. Yun lang! Sino ang makakapagpatunay? Wala kang ebidensya. Ang lakas ng loob mong siraan ang pangalan ni Ginoong Vance. Pero alam niya... Pero... Hindi mo ako sasang-ayunan, di ba? Tama? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi ko nga nakita ang sertipiko ng kasal mo. Paano kita sasang-ayunan? Kita mo? Hindi ko sinabing nakita niya ang sertipiko ng kasal ko. Aminado siya mismo. Binabaluktot mo ang mga sinasabi ko. Eksakto, sinisiraan mo ang usapan. Sa tingin mo maniniwala kami sa'yo? Sige, maniwala ka sa gusto mo. Maniwala ka sa gusto mo. Nandito lang ako para magpaalam sa kanya. Bakit hindi mo na lang siya tawagin dito? Tatawagin si Ginong Vance? Ang kapal ng mukha mo, di ba? Hindi mo ako papayagang umakyat kaya hindi ko siya maaanyayang bumaba. Sa Grupo Vance, walang may karapatang tumawag kay Ginoong Vance. Sino ka ba? Ikaw pala si Chloe ha? Dapat alam mo ang lugar mo. Sa tingin mo bagay ka sa pamilya Vance? Sa tingin mo paglipad mo sa mataas na sanga magiging phoenix ang isang pangit na pato? Tama ka talaga. Ang muka ay salamin ng isip. Ang pangit na pato kahit magsuot ng pinakamagandang balahibo, hindi pa rin magiging phoenix. Sino ang pinag-uusapan mo? Sino ang tinatawag mong pangit na pato? Alam mo ako ang tagapagmana ng pamilya Thorn. Gaano ba kawalang katiyakan ang isang tao para ipagmayabang ang kanyang pamilya bilang isang malaking tagumpay? Hindi ka ba sumasang-ayon? Ang tagapagmana ng pamilya Thorn? Ikaw. Anong lakas ng loob mong insultuhin ako? Ikaw, paano ito nangyari? Binibining Thorn, ayos ka lang ba? Ikaw pala, ikaw ang may pakana nito. Si Binibining Thorn ang nanampal sa sarili niya. Baka naman nababaliw na ba siya? Sa tingin ko nga,
At iba pa ang sinisisi niya. Ikaw, ano ba talaga ang ginawa mo sa akin? Ang gumagawa siya ang nagbabayad, ang kasamaan mo lang talaga ang bumabalik sa'yo. Sige. Tingnan natin kung ano pa ang kaya mo. Kung malaman ni Julian na ang kanyang kasintahan ay inapi dito ngayon, walang sino man sa inyo ang makakatakas dito. Hindi ito ang lugar para pag-usapan to. Dalhin niyo ang babaeng ito. At sumama kayo sa akin. Anong ginagawa nyo? Kaliwanagan pa ng araw, bitawan nyo ako. Ginoong Vance, may masamang balita, Ginoong Vance. Ano yon? Bilang aking assistant, lalo kang nawawalan ng komposura. Pasensya na. Ulat po, ano ang nangyari? Nasa baba si Ginang Vance, dinala siya ni Serena. Serena, ano ba ang gusto mong gawin? Dahil mukhang hindi mo alam kung sino ang may hawak dito, ipapaalala ko sa iyo ang lugar mo. Sinabi ko sa'yo, kung ano ang ginawa mo, babalik sa'yo. Bakit kailangan mo pang maghanap ng gulo, ha? Ikaw, 10 sampa lang ibigay mo sa kanya. Hinahamon mo ako. Sigurado ka ba dyan? Ano ba talaga ang nangyari? Pagkalabas lang ni Binibining Thorn sa opisina mo, nakatagpo niya si Ginang Vance sa baba. Kagagaling ko lang malaman. May kaguluhan sa baba, kaya tiningnan ko ang footage ng seguridad. Si Ginang Vance iyon. Saan ba talaga nila siya dinala? Sa bodega ng kumpanya. Walang mga kamera doon. Serena, ang kapal ng mukha mo. Hinahawakan mo si Chloe. Papagbayarin ko ang pamilya Thorn para dito. Chloe. Anong ginagawa mo? Chloe. Ikaw na naman, anong klaseng kalokohan ang ginagawa mo? Gapusin mo siya. Hoy! Serena, wala akong sama ng loob sa'yo. Bakit ba lagi mo akong iniinis? Ang isang mababang uri ng magsasaka na tulad mo ay dapat alam ang iyong lugar at yumuko sa harap ko. Anong kapal ng mukha mong subukang nakawin? Ang sa akin, panaginip lang yan. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung gaano kalakas ako si Serena Thorn. Huli ka na. Ikaw ang huli. Ang tao ay maaring mayaman o mahirap, ngunit walang taong likas na mataas o mababa. Serena, minamata mo ang lahat mula sa iyong mataas na posisyon. Naisip mo na ba kung kailan ka babagsak? Bagsak? Hanggat nakatayo ang pamilya Thorn? Ako, si Serena Thorn, ay palaging magiging ang tagapagmana ng pamilya Thorn. Hindi ako kailanman babagsak. Ikaw ang gumagawa ng sarili mong hukay. Malamang wala kang ideya na para sa isang katulad ko, ang pag-alis sa isang tulad mo ay walang pinagkaiba sa pagpatay sa isang aso. Chloe. Ayos ka lang? Ginong Vance. Anong ginagawa mo rito? Ginong Vance. Paano mo ito pinayagan mangyari? Siya ang gumawa! Serena. Ang kapal ng mukha mong hawakan ang taong nasa ilalim ng aking proteksyon. Siya, ang babae ni Ginoong Vance. Tapos na tayo. Talagang wala na tayong pag-asa. Hindi, Julian, hindi iyon ang akala mo. Hayaang magpaliwanag ako. Hindi, sandali. Hindi ba kita binalaan? Carlo, Ginong Vance. putulin ang lahat ng ugnayan sa pamilya Thorn. Makikita mo ito sa balita bukas. Gagawin kong bangkarote ang pamilya Thorn. Opo, sir. Julian, pasensya na. Nagkamali ako. Pakiusap, kahabagan mo ang pamilya ko. Hindi na kita gugulitin kailanman. Pakiusap, hayaan mo na lang akong umalis. Ginoong Vance. Paano naman sila? Siguraduhin ma-blacklist sila. Nauunawaan. Julian Vance, hindi mo ito magagawa sa akin. Tunay ang nararamdaman ko para sa'yo. Ano ba talaga siya? Anong karapatan niyang manghimasok sa atin? Julian Vance. Sa susunod na pupunta ka sa opisina, paalam mo muna sa akin. Pwedeng kitang sunduin. Bakit? Alam mo ba kung gaano kadelikado yon? Kung ang upuang iyon ay tumama sa'yo, naiisip mo ba kung anong pwedeng mangyari? Sa totoo lang, kung hindi ka dumating, kaya ko namang harangan iyon.
Pasensya na talaga ako. Hindi ko sinasadya. Okay lang, ayos lang. Teka, parang mali. Hindi naman ako ganun kalakas magtulak. Nasugatan ka. Patingin nga. Wala yan. Huwag kang gagalaw. Paano ka nasugatan ng ganito kalala? Kasalanan ko itong lahat. Lahat ng ito kasalanan ko. Masakit ba? Hindi. Huwag kang umiyak. Hindi mo pa nasasabi kung ano ang dahilan ng pagpunta mo ngayon. May problema ba? Pumunta ako para magpaalam. Ano ang sinabi mo? Paalam. Nalaman ko na ang aking pagkalito, na ibalik na ang aking habang buhay. At kailangan kong pasalamatan ka dahil pumayag kang makipagtalik sa akin para iligtas ang buhay ko. Chloe, ikaw ay kasal na sa akin at asawa ka ni Julian. Hindi ko naisip yon kung gayon maghiwalay na tayo ngayon. Sa ganon, hindi na kita makakasagabal. Sobrang desperado ka sa paghabol sa akin para lang mahiga ako sa iyo. Ngayong nakuha mo na ang gusto mo, alis ka na lang, ganun ba? Ano ang pinagsasasabi mo? Ano ang nangyayari? Tingnan ko. Mahina at hindi regular ang pulso mo. Baligtad ang iyong ki at dugo. Naudyok nito ang nakalalasong parasito sa loob mo. Maaari itong ikamatay. Paumanhin. Nauubos na ang oras ko. Hindi ka dapat manatili sa tabi ko. Umalis ka na. Sabi ng aking guro na ang isang mabuting tao ay hindi kailanman nakakalimot ng kabutihan gaano man kaliit. Iniligtas mo ang buhay ko. Paano ko lang maaaring umalis? Hindi ako aalis. Hanggat hindi ka gumagaling, hindi kita iiwan. Ang kalagayan ko, maliban sa banal na manghuhula ay walang lunas. Ang tulad ko, hindi ako karapat dapat iligtas. Umalis ka na lang. Hindi ko alam kung anong kapangyarihan ang meron ang banal na manghuhula, perang alam ko na kung ang aking guro ay papayagang bumaba ng bundok, ang sakit mo ay magagamot. Sige. Paano kung hindi magamot? Hindi ko basta matatapon ang kanyang kabutihan, pero paano kung ang iyong guro ay ayaw bumaba? E di hihilahin ko siya pababa. Ang maliit na pasaway na yon, nagsasabi na naman ng masama tungkol sa akin. Pero ikaw naman, ang numero unong banal na manghuhula sa buong bansa. Sino ang maglalakas loob na magsabi ng masama tungkol sa iyo? Tinatawag ninyo akong banal na manghuhula, pero sa aking alagad, isa lang akong bulag na matanda. Sige na nga, baba na ako ng bundok. Panahon na para puntahan ko ang aking walang muwang na maliit na alagad sa kanyang kasal. Kasal? Sabihin mo ito kay Julian sa araw ng kanyang kasal. Naroon ako. Oo, syempre. Sasabihin ko sa kanya ngayon din. Huwag kang mag-alala, Julian. Ang master ko ay hindi pababayaan yan. Ginoong Vance, may masamang nangyari. Ano yon? Kakababa ko lang sa telepono kay Roberto Sterling. Sabi ng banal na manghuhula, sa araw ng iyong kasal, naroon siya ng personal. Ng personal sa kasal ko? Ginoong Vance, sa pagkakataong ito, ang iyong karamdaman ay mapapagaling na rin. Ito talagang banal na manghuhula ay talagang ibang klase. Nalaman pa niya na ikakasal ka na. Pero hindi naman ako close sa banal na manghuhula. Bakit siya dadalo ng personal? Siguro hindi siya nakapunta noong nakaraan at gusto niyang bumawi. Tingnan mo, basta tayo ay makapagpagaling sa'yo, yun na ang mahalaga. Ipapaalam ko na kay Ginoong Vance, matanda ang magandang balita. Ang galing naman, Ginoo. Matagal mo nang gustong makilala ang banal na manghuhula, di ba? Pagdating ng araw na yon kasama ang banal na manghuhula at ang master ko dito, ang iyong karamdaman ay tiyak na gagaling. Kapag ako'y gumaling na, aalis ka pa rin ba? Kaya ang banal na manghuhula ay dadalo sa kasal. Ibig sabihin, pakakasalan mo na ako? Chloe. Sa lahat ng panahong ito, palapit ka ng palapit sa akin para lang magawa mong ganapin ang kasal? Ako, Tinatanong kita, may tunay ka bang damdamin para sa akin? Kung wala ang kasal na ito, ikakansel ako na ito. Ano ba talaga ang pakay mo sa paglapit mo sa akin? sinabi ko na sa'yo, gusto kong makipagtalik sa'yo.
Gino, gusto kita. Sinabi kong gusto kita. Chloe, nandito na ako. Gusto ko siya. Gusto kita. Ginoo, gusto kita. Chloe, hindi ka makakatakas? Bakit wala pa rito ang banal na manghuhula? Maghintay ka lang. Chloe, nasaan ang guro mo? Nagpadala na ako ng mensahe sa kanya. Dapat narito na siya anumang minuto ngayon. Hindi ko rin sila inimbitahan. Maligayang bati, Julian. Lumayo ka sa akin! Julian, malaking bagay ang magpakasal. Paano mo ako di sinabihan? Kung ako lang ang di mo sinabihan, pwede pa. Pero pati sina nanay at tatay, di mo inimbita. Bakit ba kami nagpalaki ng walang utang na loob? Dahil di mo kami inimbita, kami na ang nagkusa. Bastos. Maupo kayo. Julian ko, hindi kami narito ngayon para sa kasal. Eh di umalis kayo. Sa araw na tulad nito, ayokong makipagtalo sa inyo. Akala mo ba aalis lang kami dahil sinabi mo? Sa tingin mo ba sa'yo lang ang pamilyang ito? Malaking araw ni Ginoong Vance ngayon. Mas mabuti pang huwag kayong gumawa ng gulo ngayon. Isa ka lang asong aming pinalaki at manghaharang ka sa akin? Sino ba ang akala mo ang kinakausap mo? Sasaktan mo talaga ang sarili mong kapatid dahil sa isang katulong? Tao pa rin ang isang tao, anuman ang kanyang katayuan. Kung alam ko lang na ganyan kang walang puso, di na sana kita iniligtas noon. Ikaw na maliit na pasaway. Ako... Aba, tingnan natin kung sino ang narito. Si Julian Vance. Akala mo ba ikaw pa rin yung makapangyarihang CEO? May sasabihin ako sa'yo, maghintay ka lang. Magmamakaawa ka sa akin. Steward Leo, kunin mo ang hawak mo, ang kasunduan sa pamamahagi ng ari-arian at basahin mo ng malakas para sa lahat. Nasaan si Lolo? Tinatanong kita. Nasaan siya? Ginoong Vance, ibig kong sabihin Julian. Ito ang kasunduan sa pamamahagi ng ari-arian ng yumaong Ginoong Vance si Matanda. Makinig kayo. Lahat, ang hawak ko rito ay ang kamay sulat na testamento ni Ginoong Arturo Vance, ang nagtatag ng Grupo Vance. Ito ang nakasaad. Ang kasalukuyang CEO ng Grupo Vance, si Julian Vance, ay autoritaryo, walang kakayahan at hindi karapat-dapat magsilbi bilang CEO. Kaya naman, ang aking apo, si Damian Vance, ang siyang hahalili. Higit pa rito, ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Vance, kabilang ang mga bahagi, ari-arian at mamahaling sasakyan, ay mapapamana lamang kay Ricardo Vance. Narinig mo ba yon? Umalis ka sa pamilyang Vance. Tatanungin kita ng isa pang beses. Nasaan si Lolo? Anong problema? Hindi mo matanggap? Hindi mo ba narinig? Desisyon nito ni Lolo. Mula ngayon, sa Grupo Vance, ako ang tunay na Ginoong Vance dito, hindi ikaw. Hindi ba ikaw lagi ang nakikinig kay Lolo? Anong problema? Ngayon, nagdududa ka na rin sa mga desisyon ng sarili mong lolo? Sa tingin ko, hindi mo lang matanggap na iiwan mo ang Grupo Vance bilang CEO. Hindi gagawa ng ganyang desisyon si Ginoong Vance si Matanda. Ikaw talaga ang may gawa nito. Chloe, anong sinasabi mo? Nasa kanila nga si Lolo. Malubha ang kanyang kalagayan. Ikaw, maliit na pasaway, anong kalokohan ang pinagsasasabi mo? Kapag mas marami kang alam, mas mabilis kang mamamatay. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Biyenan ko yan, ano bang magagawa ko sa kanya? Sa tingin ko, ayaw mo lang bitawan ang posisyon mo. Nagkakagulo ka lang ng walang dahilan. Ginoo, huwag kang magpadalos-dalos. Ang pinakamahalaga ngayon ay kunin muna natin si Lolo sa kanila. Sige. Gusto mo ang Grupo Vance, di ba? Maibibigay ko sa'yo. Pero, kailangan mong ibigay si Lolo. Kahit makita mo ang lolo mo, ano ang mapapala mo? Pinapayuhan kitang huwag maglaro-laro. Dali, ibigay mo na ang posisyon bilang CEO ng Grupo Vance. Ito ang liham ng pagbibiti.
Ang kailangan mo lang gawin ay pirmahan ito. Hanggat hindi ko nakikita si Lolo, hindi ako pipirma ng kahit ano. Ganyan na ang kalagayan ng matanda. Kahit ibigay namin siya, ano ang mapapala mo? Lolo. Lolo, ano ang nangyari? Ako ang nangangalagang doktor ni Ginoong Vance, matanda. Na-stroke si Ginoong Vance, matanda kagabi. May malubhang pinsala siya sa utak. Wala nang pag-asa. Hindi maaari. Lolo, pakitingin po sa akin. Ako ang iyong apo. Ako ito si Julian, Lolo. Ipasa ang grupo Vance sa iyo. Panaginip lang yan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Ang dokumentong ito, hindi ko ito pipirmahan kailanman. Kayong mga tao, sumuko na lang kayo. Ang matandang lalaki. Ako ang iyong sariling anak. Ipasa mo lang ang grupo Vance sa akin. Ano ang problema? Tungkol naman sa grupo Vance, si Julian lang ang may kakayahang protektahan ito. Si Julian ay iyong sariling anak din. Ngunit bakit mo sila labis na pinapaboran? Mahal, Matanda, ayaw mo talagang pumili ng madaling paraan, ha? Gusto mo talaga ng mahirap? Ito ang elixir na nagpapabali ng kaluluwa. Inumin mo ito at magiging parang isang biktima ka ng stroke. Eksaktong ganoon. Pero walang pagkakataong gumaling. Painumin mo siya. Kaya kayo pala ang nasa likod nito. Sino ba talaga siya? Sinasabi mo bang kaya niyang malaman ang katotohanan? imposible. Nangangako lang yan. Eh ano naman kung nalaman niya? Walang ebidensya, walang dahilan para magpanik. Ganap nang naputol ang kanyang banal na pulso. Isang hibla na lang ng mahahalagang enerhiya ang bumubuhay sa kanya. May iba pa bang paraan para iligtas siya? Sabi ko na sa'yo, si Ginong Vance, matanda ay may malubhang pinsala na sa utak. Sa ngayon, isang araw na lang ang pag-asa natin. Kahit na ang Diyos ang dumating, walang paraan para mailigtas siya. Kagabi nang inilagay ang lason. Hindi pa ganap na nahinto ang kanyang banal na pulso. May pag-asa pa siyang maligtas. Ha? Ang lakas ng loob mo, nangangako ka. Sige, sabihin mo sa amin kung paano. Kailangan lang nating mag-iniksyon ng Cobra Venom direkta sa kanyang daluyan ng dugo. Gamutin ang lason ng lason. Iyon ang magpapagana muli sa kanyang banal na pulso. Isang cobra. Nakamamatay yon. Sigurado ka ba dyan? Hanapin mo. Ito ay... Cobra yan. Makinig kayong lahat. Parang tao ba yung pinagsasabi mo? Ikaw na maliit na pasaway, ginagawa mo lang ay patayin ang tatay ko. Anong kalokohan yan? Kung mamatay man ang matanda dahil sa'yo ngayon, kaya mo bang panagutan yan? Oo, lason ng cobra. Hindi yan biro. Ganon din ang palagay ko. Ang mga dalagita ngayon ay napakapusok. Usapang buhay at kamatayan ito, naglalaro-laro pa siya. Julian, ang matanda ay nasa mga kamay mo na. Oras na para pumirma, di ba? Kasalanan ko. Hayaan ko pang mag-isa si Lolo sa bahay at binigyan ko ng pagkakataon ang mga tulad ninyo. Pwede kang maging malupit sa akin pero hindi ko inakala na magiging ganoon kakawalang utang na loob sa sarili mong ama. Anong pinagsasabi mo? Hindi ko naiintindihan. Tama na ang usapan. Pumirma ka na. Pumirma, tama ba? Niloko mo ako. Damian, sa lahat ng mga taon hindi ka nagbago. Para kang daga sa imburnal. Laging gumagawa ng mga kalokohan sa likod ng lahat. Ano ang sinabi mo? Julian? Sino ka ba? Anong karapatan mong kausapin ng ganyan ng anak ko? Ikaw na walang ina, walang kwenta. Wala man akong ina. Pero alam mo nang mabuti kung paano namatay ang nanay ko. Susan, sa lahat ng mga taong ito, ang pagiging kabit sulit ba talaga? Kung hindi dahil sa iyo noon pa, hindi sana namatay nang may hinanakit ang nanay ko. At ikaw, Ricardo, sa lahat ng mga taong ito, akala mo hindi ako tunay mong anak. Nagpakita ka ba kahit minsan bilang isang ama? Nagsisinungaling ka. Ito pa ang masaklap. Ang paborito mong si Damian, hindi rin siya tunay mong anak. Kung maniniwala ka sa kanya, napapasok ka lang sa bitag nila. Mahal,
Malinaw na sinusubukan niyang maghasik ng hidwaan sa pagitan nating lahat. Ako ang asawa mo. Paano mo ako pagdudahan? Katarantaduhan yan. Paano naman pwedeng hindi anak ko si Damian? Julian, at akala ko pa naman kapatid kita. Sinusubukan mong ilayo sa akin si tatay. Paano mo nasabi ang ganong bagay? Makinig ka. Kung sino ang tunay mong ama, hindi ko alam. Pero alam mo, kung hindi ka gaganito ka desperado para agawin ang kontrol sa kayamanan ng pamilya Vance dahil natatakot kang wala kang makukuhang kahit sentimo. Dahil sa respeto kay Ginoong ito, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Pero kailangan mong umalis. Ngayon din. Sino sa tingin mo ang tinatakot mo? Mahigit 20 taon kaming mag-ama. Sa tingin mo ba ang ilang salita mula sa tulad mo ay makakapagpabuwag niyan? Oo, tama. Kahit punitin mo pa ang mga dokumentong ito, walang saysay yan. Ang testamento na pinirmahan ng matanda mismo ay nasa akin pa rin. Kapag pumanaw na ang matanda, lahat ng ito ay mapupunta pa rin sa anak kong si Damian. Isang kobra. Makamandag yan. Teka, Julian, buhay pa ang lolo mo, nakakapit pa. Gusto mo ba talagang hayaan mong mamatay ang lolo mo sa kamay ng maliit na pasaway na ito? Tatay, kapag namatay na ang matanda, magkakabisa agad ang kanyang testamento. Mawawala rin ang anumang hinala sa atin. Bakit ayaw natin yon? Tama ang anak ko. Ginoo, Namuhay ng marangal at may dangal si Lolo. Desidido at matapang. Hindi dapat siya magwakas ng ganito. Kahit kailangan niyang umalis, dapat siyang umalis ng may dignidad. Kahit malaman niya, payag siya. Magsimula na tayo. Ikaw, hindi ito pagliligtas, pagpatay ito. Ginoong Vance, matanda. Ginoong Vance, matanda. Patay na siya. Lolo, Mamamatay tao. Siya ang mamamatay tao. Siya yon. Nakita nating lahat yon. Ikulong siya. Mamamatay tao. hindi siya. Ako ang nagutos sa kanya. Ako ang pumatay kay Lolo. Sinong nagsabing patay na ako? Ginoong Vance, matanda. Pasensya na. Ayos lang siya. Totoo, ayos lang siya. Ang ginang Vance na ito ay hindi karaniwang tao. Alam ko ang lahat. Alam ko kung gaano kaapi at walang magawa ang nararamdaman mo. Ang iyong pagpili ay pagpili ko rin. Tumayo ka. Lolo, Bini-bini, niligtas mo ang buhay ko. Lolo, lumaki akong walang pamilya. Ang guro ko lang ang nagmalasakit sa akin. Mula ngayon, pamilya na kita. Huwag kang masyadong magpakapormal. Imposibleng mangyari yan. Paano ito nangyari? Ang basong iyon ng elixir na nagpapabali ng kaluluwa, wala pang nakakabawi mula rito. Elixir na nagpapabali ng kaluluwa. Kung hindi dahil sa elixir na nagpapabali ng kaluluwa na ito, hindi ako maniniwala. Ang sarili kong anak, ang sarili kong apo, laging may balak na ibagsak ako. Ano? Sila kaya? Siguradong sila, aminado mismo si Ginong Vance matanda. Napakasama naman yan at sinisisi pa nila sa iba. Ang sasama talaga ng tao. Sabi nila, mag-anak ka para may mag-alaga sa iyo sa pagtanda. Ako naman, kailangan mong mag-ingat sa sarili mong anak. Lolo. Ito na, hindi ko ito sinasadya, Lolo. Ang lahat ng ito, si Butler Liu ang may pakana. Siya ang utak ng lahat. Kasalanan niya lahat. Anong pinagsasabi mo? Damian! Ang lahat ng ginawa ko, hindi ba para sa posisyon mong CEO? Wala akong pakialam dyan. Ang posisyong CEO na yan, hindi naman ako bagay dyan. Lolo, ikaw, pakiusap, patawarin mo na ako ngayon. Mula ngayon, magpapakabait na ako at magiging isang mayamang apo na lang. Matalino ka, ano? Tama, tatay. Si Butler Liu ang may gawa. Siya ang nagsulsol. May naisip siyang elixir na nagpapabali ng kaluluwa. Naiinggit siya sa yaman ng pamilya natin. Gusto niyang ibagsak ang buong pamilya natin. Tatay, talagang hindi mo siya dapat patawarin. Eksakto, talagang hindi mo siya dapat palampasin. Ang kapal ng mukha mo na pilitin akong mamatay ng mag-isa, pero hindi pwede.
Isasama ko kayong lahat. Kasama ko sa impyerno. Ginoong Vance, matanda, may isang malaking sikreto ako na sasabihin sa inyo. Sasabihin mo si Damian ang anak mo, tama ba? Paano mo nalaman? Lolo, alam mo? Ginoong Vance, matanda, si Damian ang tunay kong anak. Nagsilbi siya sa pamilya ninyo bilang isang masunuring anak sa loob ng mahigit 20 taon. Sabihin mo sa akin, bilang tunay niyang ama, wala ba akong karapatang magreklamo? Anak niya si Damian. Hindi totoo yan. Hindi, mahal, makinig ka sa akin. Mahal, ikaw. Tama na, Ricardo Vance. Alam mo na pala lahat. Sino ang tunay mong ama? Alam ninyong lahat. At ako lang ang hindi sinabihan. Ginawa mo akong niloko sa loob ng mahigit 20 taon. Ikaw, hayop ka. Papatayin kita. Talunan ka. Nagpakahirap ako sa paglilingkod sa iyo sa mga taong ito, kaya kung nandaya man ako, ano naman ang masama doon? Ang ginawa ko lang ay isang pagkakamaling nagagawa ng lahat. Bukod pa riyan, kung hindi ka nandaya noon, paano ko ipapasa sa iyo ang bata? Sa huli, karapat dapat ka dyan. Kung ang pamilya mo ay nagpakumbaba lang sana, ginagarantiya ko sana ang komportabling buhay para sa inyong lahat. Pero kayo nagpakasakim pa, kaya huwag ninyong ibintang sa akin kapag hindi ko kayo maprotektahan. Tatay, Lolo, Mga gwardiya. Sa kasong pagpatay, dalhin ang 4 na ito sa presinto. Tatay, ako ang sarili mong anak. Hindi mo ito magagawa sa akin. Tatay! Tama na, dalhin ninyo sila. Sa ganitong masayang okasyon, nanggulo pa sila sa harap ng lahat. Ipagpatuloy na natin ang kasal. Lolo, maghintay tayo ng kaunti para sa banal na manghuhula. Opo lolo, inimbita namin ang guro ni Chloe pero hindi pa siya dumarating. Maghintay tayo ng kaunti pa. Mahal kong estudyante, narito ako para sa toast sa inyong kasal. Bulag na matanda, narito ka na rin, ang tagal kitang hinintay, guro. Nahanap ko na ang aking itinakda, natupad na namin ang kasal, naibalik na ang aking habang buhay. Hangal kong estudyante, hindi mo dapat basta binibigkas ang mga ganyang bagay ng walang ingat. Guro, ako si Julian. Asawa ni Chloe. Ang kulit-kulin mo. Isa lang ang tangang apprentice kong ito, kinuha mo pa. Kung saktan mo siya kahit kailan sa buhay na ito bilang guro niya, gagamitin ko ang bawat natitirang base ng paglinang ko para pagsisihan mo yan. Naiintindihan ko, guro. Kapag dumating na ang banal na manghuhula, maaari na tayong magsimula. Ano pa ang hinihintay? Simulan na natin ngayon. Guro, hintayin natin sandali. Pero nandito na siya, anong problema? Pinag-uusapan nila ang numero 1 banal na manghuhula, maging mapagpakumbaba ka, hindi ikaw ang pinag-uusapan nila. Titulo lang yan, hindi ko na inisip pa. 3 araw lang ang nakalipas, guro, talagang mas naging mapagpakumbaba ka na. Siyempre, pero aminin ko, ako pa rin ang numero 1 dalubhasang manghuhula sa mundo. Matandang guro, naghihintay kami ng isang tunay na buhay na alamat ng mundo ng martial arts. Siya lang ang makakagamot sa sakit ng apo ko. Kaya kailangan kong hilinging maghintay kayo ng kaunti. Maniniwala ka kung ano ang gusto mo. Paumanhin sa inyong lahat. Ako si Roberto Sterling. Huli na ako. Ginoong Sterling, dapat sana'y maayos kaming nagbatian sa inyo. Ako ang nagpakapal mukha na dumating ng hindi inaanyayahan. Pero ngayon kasi, darating ang banal na manghuhula, nag-aalala ako. Paano kung may kailangan ng guro sa akin at wala ako rito? Ano ang mangyayari kaya ako ay nagpasyang dumating? Hindi pa siya dumarating, kaya maupo po kayo. Chloe, hindi ko malilimutan ang kabutihan mo sa pagtulong sa akin sa suliranin na iyon. Wala yun talaga. Ang banal na manghuhula. Ginoong Sterling, kayong... Ano pong sinasabi ninyo? Wala pong banal na manghuhula rito. Guro, nahuli po ako. Bakit ka naman nakaupong muli? Sige na, tumayo ka na, bilisan mo. Banal na manghuhula. Teller, Aking alagad, halika rito. Wala kang pag-asa, ni hindi mo alam ang titulo ng iyong sariling guro, ang numero 1 banal na manghuhula. Paano ka magtatagumpay sa mundong ito? Sa loob ng 20 taon, ang tanging ginawa ko lang ay tawagin kang bulag na matanda. Paano ko malalaman na mayroon kang magarbong titulong ganyan? Kayo pala ang banal na manghuhula. Isang karangalan ang makilala kayo. Ako, lagi akong nagpapakumbaba.
Hindi ko kailanman ipinagyayabang sa harap ng aking alagad. Oo, syempre naman. Guro, pakiusap gamutin ninyo ang nakalalasong parasito sa kanya. Walang pag-asa. Ano? Ano ba yung mga mukha ninyong nagulat? Ang ibig kong sabihin wala kayong alam. Tingnan ninyo ang inyong mga sarili. Nasaan ang nakalalasong parasito sa akin? Bulag na matanda, iba ka talaga. Kailan mo ito ginamot? Hindi ko sasabihin sa'yo. Salamat po, Guro. Julian, tinatanggap mo ba ang dalisay at mabait ngunit madalas nakalat-kalat at tangang babae bilang iyong asawa? Oo. Chloe, tinatanggap mo ba ang taos puso at matapang ngunit gwapo at makisig na lalaki bilang iyong asawa? Sandali, Guro, bakit siya guwapo at makisig? Ako naman kalat-kalat at tanga. Hoy, hindi ko palang nakikita ang kanyang mga depekto. Hindi bale, sabihin mo na lang kung oo o hindi. Oo. Mabuti, ipahahayag ko na kayo bilang mag-asawa. Guro, paano naman? Yung paghahalikan? Bakit hindi ko alam yon? Ang iyong guro ba ay talagang bulag o nagkukunwari lang? Talagang bulag siya. Eh anong ginagawa niya? Hayaan mo na lang siya.